Hello peoples! Today is, ano ba yan? May pa-effect. Today is Sunday. Ayan, lalabas tayo kasi gusto magpagupit ni James kaya nakaayos na ako. Ayan, suot ko na lang yung necklace ko. Ang bilis ng araw, no, linggo na naman. Lagi ko itong sinasabi pero nabibilisan talaga ako sa araw. At 2 months na ata kami. 2 months na ba kami ngayon? Wait. Yeah, exactly today. It's our 2nd month in Seoul. Ang bilis talaga ng araw. Pero ang feeling ko naman, ang tagal-tagal na namin dito. Ayan, suot lang natin yung necklace natin. Then we're ready to go. Okay, may tali ako. So ayan, na-charge ko naman to. Well, hindi siya fully charged, pero carry na yan. Hindi naman tayo maraming pupuntahan. So magpapagupit lang si James and also baka, ano ba? Baka mag-ikot-ikot lang somewhere. So, hindi ko alam kung saan siya magpapagupit. Pero last time sa Itaewon yun. So, hindi ko sure kung doon niya ulit gustong pumunta sa may Itaewon. So, let's see. Update ko kayo. See you later. So, we're ready na. Ito lang ating pa-outfit for today. Hindi ko naman alam kung ano pang gagawin namin. Medyo lumalamig na rin yung weather. Kaya dapat lagi ako may suot na ganito kasi medyo lamigin tayo na hindi. Lamigin na pawisin. Yan. So, yan lang. Alis na kami. We're going to Itaewon. Going to Itaewon. You have to walk up there. Careful. We are now in Itaewon. James found a new friend. Nasa Itaewon kami tapos ang daming transgender na na bars dito. Nakalagay talaga sa labas na transgender bar yung bar. Gentleman. School Street. Ayan pa guys, so. Diba? Napapalibutan tayo ng transgender bars. Before haircut, it's a very small coffee. Perfect for my size, not for your size, babe. Akala ko only in the Philippines yung ganyang kable. Uso rin pala dito sa Seoul. Diba? Medyo mas malala lang ng konti yung sa Pilipinas, pero malala din yan. Nakakatakot. Ayun pa, sa taas. So, habang nagpapagupit si James, punta tayo dun sa may Asian supermarket dito. Asian store dito. Kasi may gusto kong bilhin. Let's check lang. Ayan, nandito tayo sa Asian store. Ito, meron sila. May 555. Hindi naman tayo masyadong kumakain yan. May mamasitas. May sinigang, pang sinigang. Ayan. Ano ba yung gusto kong bilhin? Meron silang dato puti dito. Ayan. Suka. Bibili tayo ng suka. Kailangan natin ng suka. Ayan, nakapamili na pala ako ng mga kailangan ko. Tumipad sila. Balik tayo dun sa barbershop. Nandun pa si James. Tapos baka mamaya pumunta ako ng Saruga or any grocery store malapit sa bahay kasi kailangan kong bumili ng ingredients for sinigang. After haircut. Pogi naman yan. Pogi. Happy
second month in Sobe. Babe. We're home, sweet home. Na-impress sa akin yung asawa ko eh, na kinausap ko ng Korean yung taxi driver. Gulat siya eh. Sabi niya, marunong ako ng Korean. No, babe, you're so impressed with my Korean skills. Very impressed. What did I say? Jing. Ah, good. What jing means? Turn left. No, go straight lang. No, I don't know. Yogyo. 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 Yogyo means here with respect. Yogyo po, like here po, but if you just want to say here, yogi. Yogyo. Diba? Marunong na tayo ng Korean. Eklavo lang. Yung kung paano lang sabihin sa taxi driver, go straight, turn right, turn left, then here. Kasi yun yung mga sobrang kailangan ko, lalo pag nag-grocery. Ayan, let's make a quick haul ng binili namin dun sa Asian store. Ay, mix na pala. Asian store, tsaka yung local grocery dito. So, Greek yogurts for James again. Tapos, cauliflower. Ayun natin ng konti para mas kita nyo. Then, this one, tahini. Gagawan ko kasi siya ng keto bread. Madali lang naman siya. So, ito yung isa sa mga nabili ko dun sa Asian store. Tapos, nakabili ako ng evaporated milk na Alaska. From the Philippines. Another one is condensed milk. Kulang lang pala ako ng Nestle cream. Madali namang bilhin yun. Tapos bumili ako ng suka, 2 suka. And, tapos bumili ako ng Tiger Balm. And bumili din ako, ito, iba to. The mozzarella cheese for James. Tapos, pansit canton na sweet and spicy ba to? Pansit canton na hot chili. Yay! Next, we have it here. Bumili ako ng soya milk. It's oat milk. Then, baking powder para dun sa keto bread ni James. Tapos, mga sahog natin for sinigang. Bumili ako ng gabi. Para malapot. Tapos, ito, bumili ako ng mangga. Ripe mango. Papahinugin ko pa ito ng sobra kasi parang medyo matigas-tigas pa siya. So, para makagawa tayo ng graham na cake. Pero hindi ko sure kung masarap to kasi hindi yan galing sa Pinas. So, good luck. Tapos, kamatis. Apakamahal ng kamatis dito. At saka, eggplant. Meron na din ako dong bok choy. So, yun lang. Yun lang ang aming pinamili. Tapos, nagpagupit lang si James. Kumain lang din kami dun sa Indian restaurant. Tapos, yun lang yung ginawa namin today. Ayusin ko lang yung mga pinamili natin. Kasi yung boss ko, my boss over there, you see that face? Yeah, that face. That's my boss. The camera is on my face, not on your face. Magluluto na pala ako ng sinigang kasi natatakot ako baka masira na yung bili kong pork. So, lutuin na natin. Matagal-tagal ko rin itong makakain kasi ako lang naman ang kakain. Gasan muna natin ang ating mga
Ayan, pakuluin muna natin bago natin ilagay yung ating sinigang mix. Kumukulo na siya, tapos later lalagay natin yung ating mga gulay. Luto na siya, hindi kumpleto ang ating recados, pero carry lang, masarap naman siya. Ang mahalaga, lasang sinigang. Ayan, I'm ready to eat my sinigang. Yun guys, hanggang dito na lang muna ang vlog natin for today. Kasi kailangan kong matulog ng maaga dahil bukas mag-start na ako ng driving lessons. So yun yung 4 hours na magdadrive na talaga ako. So ayun. So kasi nga dito, kailangan mapasa mo muna yung written exam bago ka makapag-drive. Tapos after nun, if okay ako tomorrow, kasi 4 hours yung training, if okay ako, ibubook ko na yung schedule ng exam, ng practical exam ko ng Tuesday para mas fresh sa akin lahat. So, mag-exam na ako ng Tuesday. So, sana may makuha pa akong slot for Tuesday ng morning para makapag-exam na tayo right away. Kasi mag-holiday dito ng starting from Thursday until Tuesday yata. Basta halos parang 1 week yung holiday. So, kailangan makapag-exam tayo before holiday kasi kung hindi, matatagalan bago ako makapag-exam. Baka makalimutan ko yung mga tinuro sa akin. So, much better na mag-exam right away the following day. So, ayun. So, yun yung mangyayari bukas. Kailangan kong gumising na maaga kasi binook ko yung training ng 9 AM. Mas mabuti yung maaga kaysa hapon kasi mas less din yung taong nagtatraining kapag umaga. Dahil nga, yung iba may trabaho. So, kaya talagang ginawa ko siyang morning. So, ayun. Tomorrow night after that, may dance class tayo ulit. So, yun. Of course, isasama ko kayo dun sa ating training bukas. Hindi lang tayo makakapag-video ng bonggang-bongga kasi syempre nagta-training tayo. So, the next day. Hello peoples! Good morning! Today is Monday. Nasa bus stop na tayo kasi today yung ating driving lessons ng 9 AM. So, malayo-layo yung lugar, mga 1 hour away from here. Kaya kailangan kong umalis ng maaga. Nasa train station na ako. Grabe yung traffic dito, malala. Parang Pilipinas. Kaya dapat pala mas maaga pa ako umalis. Akala ko ang aga ko na umalis. Hindi pa pala. Dapat earlier pa. Kaya ngayon, nagmamadali na tayo ng sobra. Para ka nasa EDSA yung traffic, literal. Tapos puno yung mga sasakyan. Kasi nga Monday din siguro ngayon. Nakakainis. Hindi ko ina-expect na ganito ka-traffic dito. Marathon na naman tayo guys. Kailangan natin magmadali. Napakalayo kasi nitong driving school na to. Bawal umangal. Bawal magreklamo. Waiting. Nag-aantay na ako. Namit ko na yung instructor ko. Nasa loob na tayo. Si instructor muna ang magdadrive. 1 eternity later. Hello peoples! Ayun, tapos na ang ating first 2 hours ng driving lessons. Tomorrow, another 2 hours. Tapos pagkatapos kong lesson ng 2 hours tomorrow, I'll go straight to examination. Kasi para mas fresh siya sa aking brain. Kasi mukha siyang madali, pero dahil sobrang daming details na kailangan mong tandaan, medyo minsan malilito ka. Lalo na yung mga simple details na kailangan mong mag-turn ng signal, right or left, yung mga ganon. Tapos yung medyo nahirapan ako ng sobra yung parking. So ayun, yung parking actually, kailangan mo siyang kabisaduhin. Kailangan mo kabisaduhin kung ilang beses mo iikot yung steering wheel. Kung full ba or half, yung mga ganon lang naman. So, basta kailangan pa ng practice. So, tomorrow, if okay ako, go ako ng examination.
kailangan ko lang i-practice ng i-practice, and as well, kailangan ko kapisaduhin yung every details para makapasa tayo. Kasi, pag meron kang mamali, minus siya agad. So, kailangan maka 80 points ka. Kung less than 80 points, bagsak ka na agad. So, ayun. So, let's see. Tomorrow, I'm hoping na makapasa tayo bukas sa ating driving test. Kasi, mas mauunahan ka ng pressure eh. Aside from mauunahan ka ng pressure, kakabahan ka. Kasi, ayun, yung time pressure din, malaking factor siya. Nakakabahan ka. Tapos, ayun. So, update ko kayo bukas. Ngayon, uwi muna tayo. Kasi maaga pa. Pero baka dumaan muna ako ng Sinchon. Mag-add ako ng another 1 month sa aking data. Dahil, komplikado ang magkaroon ng postpaid plan dito sa Korea. Kailangan mo muna ng bank account. Kain na pala tayo, guys. Naglakad lang ako from Sinchon to bahay kasi punuan yung mga yung mga sasakyan, yung mga bus. Pero okay lang naman. Alam mo, mas okay minsan talaga maglakad, minsan mas mabilis pa dahil sa traffic. So kaya pawis tayo. So dumaan lang din ako kanina ng Daiso bago umuwi. Bumili ako ng air freshener kasi nga nababahuan ako minsan pagpasok ng bahay. Tsaka yung aming basurahan, lalagyan ko nito sa loob para mabango-bango pag binuksan mo yung basurahan. Ay, hindi, yung cabinet. So ito, tapos bumili din ako nito na ini-spray. Tapos bumili din ako ng 2 pang pillowcase dahil nga yung una kong nabiling pillowcase maliit. Though magagamit ko pa naman yun kasi meron akong isang pillow dito na maliit lang yung size, na perfect yung size for that. Bumili ako na nito para pag naghuhugas ako ng pinggan kasi yung nabili ko medyo malaki, so nahihirapan akong gamitin. Tapos, eto pa, diffuser, bumili din ako. Tapos eto, dito natin ilalagay yung mga gamit natin doon sa baba, sa ilalim ng toilet sink para ma-organize natin yung ilalim na yun. So, ito yung gagamitin natin. So, yun lang yung binili ko. Plano ko pang mamili tomorrow ng iba pa. Bumili lang ako ng kaunti ngayon para bukas hindi sobrang bigat ng dala ko. Ayan. So, lagay natin ito dun sa ilalim. Dito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ako siya ilalagay. Tapos ito, baka ilagay ko dito sa may, dito. Sa coffee table. Ayan. Initin lang natin yung niluto kong sinigang kagabi. Tapos magluto akong kanin. Kain tayo, guys. Ininit ko lang yung sinigang ko kagabi. Tapos nagluto ako ng rice. Minadaling rice kasi gutom na ako. Ang sarap nung lalo ngayon. Mas masarap ngayon yung sinigang kaysa kagabi. Ang sarap talaga, mapapakanin ka ng madami. Hello! Alis pala tayo, guys, in 5 minutes, in 3 minutes, kasi kailangan ni James magpa-blood test ng 4:20. Samahan ko siya, tapos diretso na rin tayo sa dance class natin ng after ng blood test. Ayun. So, alis muna tayo. See you later. Andito na pala tayo sa train station. Papunta na tayo ng dance class. Papunta tayo ng Angkok Bound. Ayun.
home sweet home and having a sinful dinner. It's a sinful dinner. I was craving for this thing. Pancit Canton from Philippines. And then I have bread with peanut butter. That's it. Ayan, gagawan ko pala ng keto bread si James. So, 3 ingredients lang kailangan natin. Tahini, 4 eggs, and then baking powder. Izzy, I really like him a lot. You have been my number him, and I'm so not. Izzy is talking to me. It feels good. Izzy has been consistent since day one. There's finally being a girl, that potential guy that can be my husband. Being vulnerable, being transparent, being honest. Last 10 minutes, itsura niya. Nakita niyo ba? Diba? Last 10 minutes na lang. Antayin natin. Matatapos na. Ayan na pala guys. Tignan natin kung luto na. Ayan. Tignan natin. Ooh.